sa likod ng katahimikan ng palasyo. Ang tunay na dahilan kung bakit hindi na nakatira si Prince Philip kasama ang reyna sa loob ng mahigit 7 dekada. Ang kwento ng pagsasama nina Queen Elizabeth II at Prince Philip ay itinuring na isa sa pinakamatibay at pinakamatatag na haligi ng modernong monarkiya sa mata ng publiko. Sila ay simbolo ng katapatan, disiplina at tahimik na pag-ibig na hindi madaling matitinag ng panahon. Ngunit sa likod ng mga seremonyal na ngiti, marangyang pagtitipon at mahigpit na protokol, unti-unting lumitaw ang isang tanong na matagal na kinikimkim ng marami. Bakit sa huling mga taon ng buhay ni Prince Philip ay hindi na siya nanirahan ng palagian kasama ang reyna? Sa loob ng mahabang panahon, nanatiling palaisipan ang usaping ito. Maraming haka-haka ang lumitaw, mula sa simpleng pangangailangang pangkalusugan hanggang sa mga bulong-bulungan ng personal na distansya sa pagitan ng mag-asawa. Ngunit ayon sa mga kamakailang pahayag na iniuugnay kay Princess Anne, kasama ang suporta ng mga ulat na kinasasangkutan nina King Charles III at Prince Andrew, unti-unting nabubunyag ang isang mas malalim at mas komplikadong katotohanan. Ayon sa salaysay, ang desisyon ni Prince Philip na lumayo sa Buckingham Palace ay hindi simpleng pagtakas o paglayo sa reyna, kundi isang personal na hakbang na bunga ng pagod, pagbabago ng yugto sa buhay, at pangangailangang magkaroon ng sariling espasyo matapos ang dekada-dekadang tungkulin sa korona. Sa loob ng mahabang panahon ng kanilang pagsasama, si Philip ay hindi lamang naging asawa ng reyna, kundi isang permanenteng haligi ng suporta sa likod ng monarkiya. Ngunit habang tumatanda, dumating ang punto na kinailangan niyang harapin ang sariling katahimikan. Sa mga pahayag na iniugnay kay Princess Anne, inilarawan niya ang kanyang ama bilang isang taong hindi sanay sa sobrang istriktong kapaligiran ng palasyo. Kilala si Philip sa kanyang pagiging prangka, matapang magsalita, at may likas na pagkahilig sa mas malayang pamumuhay kumpara sa mahigpit na disiplina ng royal protocol. Sa kabila ng kanyang mataas na posisyon, nanatili siyang isang taong mas pinipili ang simpleng rutina at personal na espasyo kaysa sa walang katapusang obligasyon sa publiko. Ayon pa sa mga ulat, si Princess Anne ang isa sa mga anak na mas malapit sa ugali ng kanyang ama. Pareho silang matatag, hindi madaling maapektuhan ng opinyon ng iba at may matalas na pananaw sa realidad ng pagiging kasapi ng royal family. Dahil dito, mas naunawaan niya ang pinagmulan ng desisyon ng kanyang ama kaysa sa iba pang miyembro ng pamilya. Sa kabilang banda, si Queen Elizabeth II ay patuloy na nanatiling sentro ng monarkiya. Nakapirmi sa kanyang tungkulin, hindi alintana ang personal na sakripisyo. Ang pagkakaibang ito ng landas sa huling yugto ng kanilang buhay mag-asawa ay hindi itinuturing na pagkasira ng relasyon, kundi isang natural na pag-angkop sa magkaibang pangangailangan ng dalawang taong matagal nang nakatali sa tungkulin ng korona. May mga ulat din na nagsasabing si Prince Philip ay madalas na nagbabahagi ng kanyang saloobin kay Princess Anne, lalo na sa mga panahong ramdam niya ang bigat ng pagiging consort ng reyna. Hindi ito mga reklamo, kundi mga tahimik na pagninilay ng isang taong matagal na naglingkod sa likod ng entablado ng kapangyarihan. Habang lumilipas ang panahon, naging mas malinaw na ang desisyon ni Philip ay hindi nangangahulugang paglayo sa pagmamahal, kundi paglipat sa isang mas tahimik na yugto ng buhay. Sa halip na manatili sa sentro ng royal activity, pinili niyang magretiro sa mas pribadong kapaligiran kung saan maaari niyang maranasan ang kaunting kalayaan matapos ang habambuhay na serbisyo. Sa huli, ang kwento ni Queen Elizabeth II at Prince Philip ay hindi isang simpleng alamat ng perpektong pag-aasawa, kundi isang mas realistiko at mas tao na salaysay ng dalawang individual na parehong isinuko ang kanilang personal na kagustuhan para sa isang institusyong mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Ayon sa mga ulat at salaysay, unang nakuha ni Philip ang atensyon ni Elizabeth noong siya ay teenager pa lamang. Mula sa simpleng pagkagusto, unti-unting naging malalim ang damdamin ng prinsesa.
Sa kanyang sariling pahayag, hindi raw niya kailanman inisip na may ibang lalaki pang makakakuha ng kanyang puso matapos ang unang pagkakatagpo nila. Sa panahong si Philip ay naglilingkod sa Royal Navy noong ikalawang digmaang pandaigdig, nagsimula ang kanilang ugnayan sa pamamagitan ng mga liham, isang tahimik ngunit makabuluhang simula ng kanilang pagmamahalan. Hindi nagtagal, naging mas malinaw ang damdamin ni Elizabeth. May larawan umano ni Philip sa kanyang silid bilang tanda ng kanyang paghanga at pag-ibig. Sa gitna ng digmaan at kawalang katiyakan ng mundo, ang kanilang koneksyon ay naging isang bagay na nagbibigay ng liwanag sa kanilang buhay. Noong 1946, matapos ang kanyang pagbabalik mula sa Pacific Theater, lalo pang tumibay ang relasyon ni Philip at Elizabeth. Sa sumunod na taon, nag-propose si Philip kay Elizabeth sa Balmoral sa isang liham na puno ng damdamin at pag-asa. Isinulat niya na ang pagkakaroon ng pagkakataong makaligtas sa digmaan at makaranas ng pag-ibig ay nagpalitaw sa kanya ng bagong pananaw sa buhay na kahit ang mga suliranin ng mundo ay nagiging maliit kapag ang tao ay tunay na umiibig. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanilang landas patungo sa kasal. Ang ama ni Elizabeth, na si Haring George VI ay nag-alinlangan sa kanilang relasyon. Para sa kanya, bata pa si Elizabeth at maaaring magbago pa ang kanyang damdamin. May mga pag-aalinlangan din ang ilang miyembro ng maharlikang pamilya kay Philip sa kabila ng kanyang dugong maharlika bilang kamag-anak ni na Queen Victoria. May ilan ding tumingin sa kanya bilang masyadong magaspang ang asal at hindi ganap na angkop sa tradisyon ng monarkiya. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagtutol, nanatiling matatag si Elizabeth. Batid niya ang kanyang damdamin at hindi siya natinag sa mga opinyon ng iba. Sa paglipas ng panahon, unti-unting natanggap ng palasyo ang kanilang relasyon. At noong Hulyo 1947, opisyal na inanunsyo ang kanilang engagement matapos ang ika-21 kaarawan ni Elizabeth. Bago ang kakasal, kinailangan ni Philip na isuko ang kanyang mga titulong Greek at Danish at tanggapin ang pagiging kasapi ng Church of England. Pinili rin niyang gamitin ang apelyidong Mountbatten. Ang mga pagbabagong ito ay hindi naging hadlang sa kanya, sapagkat higit sa lahat, ang kanyang desisyon ay nakaugat sa pag-ibig kay Elizabeth. Noong Nobyembre 20, 1947, ikinasal sina Prinsesa Elizabeth at Prinsipe Philip sa Westminster Abbey sa London. Pagkatapos ng seremonya, nag-honeymoon sila sa Broadlands sa Hampshire, tahanan ng tiyuhin ni Philip. Sa panahong iyon, tila normal na buhay pa ang kanilang nararagian, malayo sa mga responsibilidad na naghihintay sa kanila. Ngunit ang kapayapaang ito ay panandalian lamang. Nagpatuloy si Philip sa kanyang serbisyo sa Navy at mabilis na umangat sa ranggo. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon sila ng 2 anak, sina Charles at Anne. Nagkaroon sila ng mga sandali ng tahimik na pamilya habang si Philip ay nakatalaga sa Malta at si Elizabeth ay nananatili sa England. Ang kanilang buhay ay nagbago ng tuluyan noong 1952 nang pumanaw si Haring George VI. Sa edad na 25, si Elizabeth ay naging reyna ng United Kingdom at si Philip ay naharap sa isang bagong papel, hindi bilang isang leader kundi bilang asawa ng reyna. Ito ay isang malaking pagbabago para sa isang lalaking sanay sa disiplina ng hukbong pandagat at sa aktibong papel sa serbisyo militar. Sa panahong yon, ang lipunan ay hindi sanay sa ideya ng isang lalaking nasa anino ng kanyang asawa bilang pinuno ng bansa. Para kay Philip, ito ay hindi lamang pagbabago ng tungkulin, kundi pagbabago ng identidad. Ang kanyang mga ambisyon sa Navy ay kinailangang isantabi upang suportahan ang pamumuno ni Elizabeth. Mula sa simula, malinaw ang sakripisyo ni Philip. Iniwan niya ang kanyang karera sa Royal Navy upang ganap na suportahan ang kanyang asawa sa tungkulin nito bilang monarka. Isa itong desisyong hindi madali, lalo na para sa isang lalaking sanay sa disiplina, istruktura at malinaw na landas ng propesyonal na pag-angat.
Sa halip na magpatuloy sa sariling ambisyon, kinailangan niyang ilaan ang sarili sa isang institusyong umiikot sa kanyang asawa. Matapos ang koronasyon ni Elizabeth sa Westminster Abbey noong Hunyo 1953, lalong naging malinaw ang bagong realidad ng kanilang buhay. Sa seremonyang iyon, si Philip ang unang lumuhod sa harap ng bagong reyna at nanumpang magiging tapat na taga-suporta sa habang buhay. Ngunit sa likod ng seremonyal na pangakong ito, nagsimula rin ang mga tanong. Kaya ba ng isang lalaki na may sariling ambisyon at pagkakakilanlan ang manatiling nasa likuran ng isang makapangyarihang babae? Hindi naging madali ang pag-aangkop ni Philip sa kanyang bagong papel. Isa sa pinakamalaking pagbabago ay ang kanyang posisyon sa publiko. Hindi na siya ang katabi ng reyna, kundi madalas ay ilang hakbang sa likuran lamang. Para sa isang taong dating may aktibong karera at sariling identidad, ito ay naging simbolo ng pagsuko sa personal na ambisyon kapalit ng tungkulin sa monarkiya. Lumitaw din ang tensyon sa loob ng pamilya. Isa sa mga issue ay ang usapin ng pangalan ng dinastiya. Iminungkahi ng ilan, kabilang ang mga kaanak ni Philip, na ang pangalan ng kanilang pamilya ay maaaring maging Mountbatten. Subalit tinutulan ito ng mga nakatatanda sa monarkiya at ng pamahalaan. Sa huli, pinanatili ang House of Windsor bilang opisyal na pangalan ng royal family. Para kay Philip, ito ay naging personal na dagok. Naiulat na sa kanyang pagkadismaya, inilarawan niya ang sarili bilang isang taong walang tunay na lugar o kapangyarihang maipasa ang kanyang pangalan sa kanyang mga anak. Sa kabila nito, pinili ni Elizabeth na lutasin ang issue sa pamamagitan ng kompromiso. Noong 1960, inihayag na ang kanilang mga inapo ay gagamit ng pangalang Mountbatten Windsor, isang pagsasanib ng kanilang mga linya ng pamilya. Ito ay naging simbolo ng unti-unting pag-aangkop ng tradisyon sa modernong panahon. Sa mga sumunod na taon, nanatiling isang misteryo sa marami ang tunay na papel ni Philip sa loob ng monarkiya. Bagaman walang malinaw na definisyon ang pagiging royal consort, unti-unti niyang binuo ang sariling pagkakakilanlan sa loob ng institusyon. Ayon sa mga ulat, minsan niyang inilarawan ang kanyang sarili bilang isang refugee husband, isang lalaking nasa anino ng mas makapangyarihang asawa, ngunit patuloy na nagsisikap maghanap ng kahulugan sa kanyang tungkulin. Gayunpaman, hindi maikakaila ang malaking ambag ni Philip sa modernisasyon ng monarkiya. Isa siya sa mga nagmungkahi na i-broadcast sa telebisyon ang koronasyon ni Elizabeth II, isang hakbang na nagbukas ng pinto upang mas mapalapit ang maharlikang pamilya sa publiko. Sa panahong yun, mahigit 20 milyong tao ang nanood. Isang patunay na nagbago ang relasyon ng monarkiya at ng mamamayan. Bukod dito, siya rin ang naging isa sa mga unang miyembro ng royal family na sumabak sa mga panayam sa telebisyon at sumang-ayon na pasukin ng kamera ang kanilang pribadong buhay sa mga dokumentaryo. Sa kanyang pananaw, mahalagang hindi manatiling museo piece ang monarkiya, kundi maging buhay at nakikipag-ugnayan sa modernong lipunan. Iminungkahi rin niya ang pagbawas sa sobrang formalidad ng palasyo, tulad ng pagwawakas sa tradisyong pagpapakita ng debutante sa korte at pagpapalit nito ng mas bukas na pagtitipon tulad ng garden parties at informal lunches. Sa ganitong paraan, sinikap niyang gawing mas malapit sa tao ang institusyong matagal nang itinuturing na malayo at hindi abot kamay. Sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito, nanatiling may mga hamon para kay Philip. Ang kanyang tungkulin ay puno ng trial and error. Walang malinaw na gabay at kadalasan ay nakadepende lamang sa kanyang kakayahang umangkop. Ngunit sa huli, pinili niyang manatiling tapat sa kanyang pangunahing tungkulin, ang suportahan si Queen Elizabeth II sa lahat ng paraan na kaya niya. Noong 1957, iminungkahi ni Prince Philip na i-televised ang taunang mensahe ng Pasko ng Reyna. Sa panahong iyon, ito ay isang makabagong hakbang na nagbukas ng monarkiya sa mas malawak na publiko.
Hindi lamang iyon, tinuruan din niya ang Reyna kung paano gumamit ng teleprompter at hinikayat ang paggamit ng teknolohiya sa loob ng palasyo. Sa katunayan, si Philip ay isa sa mga unang miyembro ng maharlikang pamilya na gumamit ng computer at maging ang pagsulat ng email ay kanyang sinubukan noong panahong ito ay bago pa lamang sa mundo ng mga opisyal na institusyon. Sa kabila ng kanyang modernong pag-iisip at malawak na interes, nanatiling limitado ang kanyang opisyal na papel sa pamahalaan. Bilang consort, wala siyang direktang kapangyarihang politikal, ngunit naging mahalaga ang kanyang impluensya sa likod ng mga desisyon ng Reyna. Madalas niyang sinasamahan si Elizabeth sa mga pampublikong talumpati, kung saan binabanggit ng Reyna ang katagang "My husband and I", na kalaunay naging isang bahagi ng kulturang popular sa Britanya. Gayunpaman, ang kanilang pagsasama ay hindi laging perpekto. Tulad ng karaniwang mag-asawa, nagkaroon din sila ng hindi pagkakaunawaan at may init na sandali. May mga kwento ng kanilang pagtatalo sa pribado at minsan ay sa harap pa ng mga kawani ng palasyo. Sa kabila nito, nanatiling matatag ang kanilang relasyon sa harap ng publiko na tila ba isang halimbawa ng disiplina at kontrol ng emosyon na inaasahan sa isang monarkiya. Hindi rin nakaligtas si Prince Philip sa mga usap-usapan. Sa loob ng maraming taon, lumaganap ang mga tsismis tungkol sa kanyang pagiging palakaibigan at minsang flirtatious na asal na naugnay sa iba't ibang babae. Gayunpaman, walang kailanman napatunayang ebidensya ng pagtataksil. Sa halip, maraming tagamasid ang nagsasabing ang kanyang katapatan ay nanatili kay Elizabeth at ang mga spekulasyon ay bahagi lamang ng intriga sa paligid ng maharlikang pamilya. Noong 2017, isang makasaysayang pagbabago ang naganap. Nagpasya si Prince Philip na magretiro mula sa mga opisyal na tungkulin matapos ang halos 70 taon ng paglilingkod. Sa edad na 76, iniwan niya ang aktibong papel sa mga pampublikong pagganap na nagmarka ng pagtatapos ng isang panahon. Lumipat siya sa wood farm sa Sandringham Estate kung saan namuhay siya ng mas tahimik at malayo sa mata ng publiko. Sa kanyang pagreretiro, mas nakatuon siya sa mga simpleng gawain tulad ng carriage driving, pagpipinta ng watercolor, at pagbabasa ng mga aklat sa kasaysayan. Bagamat ito ay tila payak, ito ang naging paraan niya upang magpahinga matapos ang dekada ng tungkulin sa ilalim ng matinding pagsisiyasat ng publiko. Sa kabila ng kanilang pamumuhay na magkahiwalay sa ilang pagkakataon, nanatiling matibay ang ugnayan ng mag-asawa. Madalas silang muling nagsasama sa mahahalagang okasyon at patuloy na ipinapakita ni Elizabeth ang kanyang pasasalamat sa suporta ng kanyang asawa. Sa mga pagdiriwang ng kanilang anibersaryo, madalas niyang ilarawan si Philip bilang kanyang lakas at sandigan. Isang pahayag na nagpatunay sa lalim ng kanilang pagsasama. Isa sa pinakatampok na insidente ay noong Enero 2019 nang maaksidente siya habang nagmamaneho malapit sa Sandringham. Sa kabila ng kanyang edad na 77, nasa likod pa rin siya ng manibela nang mangyari ang banggaan sa isang pangunahing kalsada. Tumagilid ang kanyang sasakyan, ngunit himalang nakaligtas siya nang walang malubhang pinsala. Ang ibang sakay ng kabilang sasakyan ay nasugatan at agad siyang humingi ng paumanhin sa insidente na nagpakita ng kanyang pagiging responsableng individual kahit sa gitna ng kontrobersya. Makalipas lamang ang 3 linggo, kusang isinuko ni Prince Philip ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Bagaman ito ay simbolo ng kanyang pag-amin sa limitasyon ng edad, hindi tuluyang nawala ang kanyang kalayaan. Pinayagan pa rin siyang magmaneho sa loob ng mga pribadong ari-arian tulad ng Windsor Castle, kung saan minsan pa rin siyang nakikitang nasa likod ng manibela. Sa panahong ito, mas pinili niya ang mas tahimik na pamumuhay sa wood farm, isang maliit at payapang tirahan sa Sandringham Estate. Ang kanyang pananatili roon ay naging mas mahaba kaysa sa inaasahan at unti-unting naging permanente ang kanyang paglayo sa sentrong buhay ng palasyo. Bagamat hindi na siya araw-araw nakasama ng Reyna,
Nanatiling matatag ang ugnayan nila ni Queen Elizabeth II. Araw-araw silang nag-uusap sa telepono at madalas din siyang dinadalaw ng mga miyembro ng pamilya. Sa kabila ng pag-urong mula sa pampublikong tungkulin, dumalo pa rin siya sa ilang mahahalagang okasyon tulad ng royal weddings noong 2018. Gayunpaman, habang tumatagal, naramdaman niya ang bigat ng pagtanda. Isa-isa niyang nawala ang mga matagal niyang kaibigan, pati na ang mga taong malapit sa kanya sa loob ng maraming dekada, kabilang ang kanyang matagal na valet. Ang mga ganitong pangyayari ay naging mabigat na bahagi ng kanyang huling mga taon. Sa pisikal, nanatili siyang matatag at aktibo sa kabila ng kanyang edad. Ngunit unti-unting lumabas ang mga senyales ng paghina ng memorya at enerhiya. Hindi rin siya naging komportable sa labis na selebrasyon para sa kanyang ika-100 kaarawan, sapagkat hindi niya gusto ang sobrang atensyon ng publiko. Noong 2020, isang hindi inaasahang pangyayari ang muling nagbago ng kanyang pang-araw-araw na buhay, ang pandemya ng COVID-19. Sa panahon ng lockdown, muling nagsama sa iisang bubong sina Prince Philip at Queen Elizabeth II sa Windsor Castle sa tinatawag na HM's Bubble. Sa kabila ng paghihiwalay ng mundo sa labas, nanatiling konektado ang pamilya sa pamamagitan ng teknolohiya tulad ng video calls at online meetings. Noong Hulyo 2020, nagkaroon siya ng isa sa kanyang huling pampublikong paglabas nang ipasa niya ang kanyang posisyon bilang Colonel-in-Chief ng The Rifles. Ito ang naging simbolikong pagtatapos ng kanyang aktibong papel sa seremonyal na buhay ng hukbo at monarkiya. Pagsapit ng 2021, parehong nabakunahan laban sa COVID-19 sina Prince Philip at ang Reyna. Ngunit noong Pebrero ng parehong taon, siya ay isinugod sa ospital bilang pag-iingat matapos makaramdam ng panghihina at impeksyon. Bagamat siya ay lumabas pa ng ospital ng nakakalakad, ito na ang simula ng mas malalim na pag-aalala ng publiko tungkol sa kanyang kalusugan. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, dumaan si Prince Philip sa ilang hamon sa kalusugan. May mga ulat ng mga medikal na proseso at operasyon sa puso na kanyang hinarap bago tuluyang makauwi sa Windsor. Sa kabila ng kanyang mahinang pangangatawan, nanatili pa rin ang imahe niya bilang isang matatag at matapang na figura ng royal family. Ngunit sa likod ng mga opisyal na pahayag ng palasyo, unti-unting lumalapit ang katapusan ng isang mahabang yugto ng kasaysayan. Habang papalapit ang kanyang ika-100 kaarawan, naging sentro ng usapan sa publiko at media ang posibilidad ng isang makasaysayang selebrasyon. Ngunit ayon sa ilang tagamasid, tila hindi na rin ito inaasahan ni Prince Philip mismo. May pakiramdam umano siya na ang kanyang buhay ay papalapit na sa wakas. At noong umaga ng Abril 9, 2021, sa edad na 79, pumanaw si Prince Philip sa Windsor Castle habang nasa tabi niya si Queen Elizabeth II. Inilarawan ng palasyo ang kanyang pagpanaw bilang mapayapa. Isang tahimik na pag-alis ng isang taong buong buhay ay naglingkod. Ang pagkawala niya ay nagdulot ng malaking puwang sa buhay ng reyna. Sa mga sumunod na pahayag, inamin ni Queen Elizabeth ang bigat ng kanyang pagdadalamhati na tila may iniwang bakanting bahagi ng kanyang mundo, ang kanyang asawa. Ang kanilang pagsasama ay umabot sa 70 taon, isang pambihirang tagal ng pag-ibig, katapatan at pagtutulungan sa gitna ng matinding responsibilidad ng pamumuno. Ang libing ni Prince Philip noong Abril 17, 2021 sa St. George's Chapel sa Windsor Castle ay isinagawa sa limitadong seremonya dahil sa panahong yon ng pandemya. Siya ay pansamantalang inilibing kasama ang iba pang mga miyembro ng maharlikang pamilya. Subalit kalaunan, inilipat ang kanyang labi upang tuluyang ihimlay sa tabi ng kanyang asawang reyna, isang simbolo na kahit sa kamatayan nanatili silang magkasama. Isa sa mga naging usap-usapan pagkatapos ng kanyang pagpanaw ay ang kanyang testamento na sinasabing isasara o itatago sa loob ng maraming dekada. Ayon sa ilang ulat,
Layunin nitong protektahan ang dignidad at reputasyon ng maharlikang pamilya. Ang ganitong hakbang ay nagdulot ng haka-haka at kuryosidad, ngunit nanatiling tahimik ang palasyo tungkol sa nilalaman nito. Sa paggunita ng kanyang buhay, maraming miyembro ng royal family ang nagbigay ng pagpupugay. Inilarawan siya ni Princess Anne bilang isang matapat na guro, taga-suporta, at minsan ay mahigpit na kritiko, isang taong naghubog ng disiplina at pananaw. Si King Charles III naman ay nagbigay diin sa kanyang hindi matatawarang dedikasyon sa reyna, sa bansa at sa Commonwealth. Para sa kanya, si Prince Philip ay simbolo ng walang kapantay na serbisyo at katapatan. Sa alaala naman ni Prince Andrew, nanatili ang imahe ng kanyang ama bilang isang taong malapit sa pamilya. May pagpapahalaga sa oras na kasama ang mga anak at apo sa kabila ng kanyang abalang tungkulin. Sa kabuuan, lumilitaw ang larawan ng isang ama at asawa na, bagamat nasa anino ng korona, ay may malalim na impluwensya sa loob ng tahanan ng Maharlika. Makalipas ang 1 taon ng kanyang pagpanaw, muling hinarap ng mundo ang isa pang malaking pagbabago nang pumanaw si Queen Elizabeth II noong Setyembre 8, 2022 sa edad na 76. Siya ay inilibing sa tabi ni Prince Philip sa King George VI Memorial Chapel. Sa huling hantungan, muling nagsama ang 2 taong nagbahagi ng buhay na puno ng tungkulin, sakripisyo at katapatan. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa korona o kapangyarihan. Ito ay kwento ng 2 taong piniling manatiling matatag sa gitna ng mga hamon ng pagiging simbolo ng isang bansa. Sa kabila ng mga kontrobersya, intriga at mahigpit na tradisyon, nanatili ang kanilang relasyon bilang isa sa pinakamatibay na pundasyon ng modernong monarkiya. Sa huli, ang tanong kung bakit pinili ni Prince Philip na magkaroon ng mas pribadong pamumuhay sa kanyang mga huling taon ay maaaring hindi na kailanman lubos na masagot. Maaaring ito ay bunga ng kalusugan, pagod, o simpleng pagnanais ng kapayapaan matapos ang dekada ng serbisyo. Ngunit sa mata ng kasaysayan, ang mas mahalaga ay ang kanyang naiwan, isang pamana ng disiplina, katapatan, at tahimik ngunit makapangyarihang impluwensya. Ang kanyang buhay ay paalala na hindi lahat ng dakilang papel ay nasa unahan ng entablado. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa likod, sa tahimik na suporta, sa walang sawang presensya at sa pusong handang maglingkod hanggang sa huling sandali.